First Peter chapter 1 verse number 7, sabi po mga Bible. First Peter chapter 1 verse number 7, this is the part 2 of the message last Sunday. And salamat po sa Panginoon, patuloy tayong sama-sama. And patuloy tayong aaral ng salita po ng Diyos. Tinitignan ko po sa FB Live sa picture, tagilid dito ng pulpit ako. Kasi kanina dumating yung order ko na carpet, pinaayos ko sa mga kabataan. Tagilid niya na yung paningin nila. So yung wali ng tagilid, yung camera ng FB or yung pulpit, alin man dyan, mamaya check natin. Alright, First Peter chapter 1, at puro ikabok na yung ating pulpit, ay yung ating stage, kaya sabi ka palitan na natin. At least hindi nakakapita ng grabe na ikabok, pagkakmatcha na rin. First Peter chapter 1, verse number 7, are you there, amen? The Bible says that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Loving Father, we thank you for your words. Thank you for the presence of our people, even for our first time visitors. Salamat, Panginoon, na kami po'y muli nagkatipon-tipon sa unang linggo ng October. Salamat, Panginoon, na kami po'y mayroong kalayaan na manangbahan, patuloy na pag-aralan ng inyong pong mga salita. Help us once again to learn from your precious word this morning, and I can do nothing without you, so please help me. Be the one to lead me, O Lord, Holy Spirit of God. Don't know is my condition, my physical condition. Manguna po kayo, Panginoon. Sa way ni chapter sa kanyang mga plano, at nalayan ko po na patuloy na kumilos po kayo ng Espiritu sa buhay ng inyong mga anak. At mamaya mauwi kami na mayroong pagpapala na nagmumula sa inyong mga salita. Use me once again, it's always my prayer, Lord, to be a blessing. Bless the hearts of your people, for in Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. I hope ready na po kayo. Amen. Huwag na pong maingay, huwag na pagalaw. Alam po, mainit po, pero mas mainit po sa labas, mas mainit sa impyerno. Amen. Kanina ay lumalabas ako, tinitignan ko po yung paligid. At salamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy na makakapag-aral ng salita po ng Diyos. And I hope na kayo po ay patuloy na natututo. Yan po ang kailangan natin. Sa mapapansin po ninyo sa mga nakalipas, it's all about growing. Yan po yung aking tinatalakay. Sapagkat napakahalaga ng bawat Kristiyano ay lumalago. At walang paraan na tayo ay mag-grow maliban lamang sa salita po ng Diyos. Amen? Dito po sa simbahan natin, the always issue is the Word of God. Kaya napakahalaga na patuloy tayong mag-grow sa ating buhay bilang isang mananampalataya. And last Sunday ay tinalakay ko po sa inyo at ating reviewin yung aking tinalakay po sa inyo nung nakalipas na linggo patungkol po sa trial of faith. Now, ating tinalakay dito mga kapatid, sa verse number 7 ng Peter, sabi ko nga po sa inyo nung last Sunday, ang Peter is kasama sa tinatawag na the book of Peter is kasama sa tinatawag na general epistle. Kung kayo po ay nag-aaral sa Bible School, ay ito'y binabanggit sapagkat mayroong subject na general epistle. Mayroon na tinatawag na pastoral epistle or pastoral letter. So ang general epistle, ito po ay isinulat para sa mga Kristiyano everywhere. Ito po ay pangkalahatan. Okay? So ito po ay letter ni Apostle Peter para sa mga lahat ng mga Kristiyano. At nasa saan man sila back in those times, kaya tinawag na general epistle. At nakita natin sa unang mga verses, mga kapatid, yung naroon po yung tinatawag na salutation, yung pagbati ni Apostle Peter sa lahat ng mga Kristiyano. And dito po sa verse number 7, ay binanggit po yung word na the trial of your faith. So, sabi ko nga po sa inyo, ano pong ibig sabihin ng trial? Galing yan sa Hebrew word na dokimion.
na ibig sabihin po ay attesting. By implication, sabi ko nga po, trustworthiness. Pag sinabi natin trustworthiness is, meaning mga kapatid, is being found with confidence. Yan po ang ibig sabihin na napakahalaga na ating pong maunawaan. Ano po? So, worthy of confidence. Na alam niyo, pag sinubok yung ating pananampalataya, ay doon mo makikita na wala kang ibang pagtitiwalaan kundi ang Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko nga sa iyo, tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga trials and testings, challenges sa buhay natin, sapagkat even from the very mouth of our Lord and Savior Jesus Christ, He experienced troubles, He experienced trials and tribulation na binabanggit po ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter number 15. Okay, so John chapter number 15, verses 18 to 21, ay naroon ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na siya'y dumanas ng matinding mga persecutions. Okay? Kaya sabi po ng Biblia, hindi hihigit ang mga servants sa kanilang leader. Hindi hihigit ang mga servants sa kanilang sa kanilang Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, ay nararanasan din natin yung mga naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan po natin itong mga bagay nito bilang isang mananampalataya. Tatlo po yung binanggit ko po sa inyo na pagka dumating sa atin yung mga hamon ng buhay, ay napakahalaga na magkaroon ng malawak na pangunawa. At sinabi ko nga po sa inyo noong last Sunday, patungkol po sa mga bagay po na ito, patungkol sa trial ng ating pananampalataya. Number one, ay binanggit ko po sa inyo is, sa panahon ng trial, na kinaka-expect natin that trials will come in our life. Trial in our life, mga kapatid, expect na ito'y mangyayari sa atin. Trials will happen in our life. Even we are in the will of God. Kaya nga kahit tayo nasa kalooban ng Panginoon, mararanasan natin sa bagat mismo, ang ating Panginoon ay nakaranas ng mga pagsubok. Pangalawa, it reminds us that we are still in this world of sin. Na pag dumadanas tayo ng trials ay pinapaunawa at pinapaalala sa atin na tayo pa rin nandito sa makasalanan sa libutan. Ang sinabi ko nga po sa other days na Satan control this world. Satan, the God of this world, mga kapatid. Kaya nga po ang pagsubok ay pwedeng maranasan at pinapaunawa na nandito pa rin tayo sa makasalanan sa libutan. And then number 3, the purpose of trial is it strengthens our faith. Kapag nakaranas ka ng trial, ay lalong pinapatibay ang ating pananampalataya. At yan kung tutugtungan po ngayon po umaga po ito, I hope and pray na hindi patuloy na makatulong. So bagay, paano dapat natin tignan ang pagsubok? Ito'y napakahalagang bagay. Sabi ko sa inyo, mahalaga na makikita natin paano tignan ang pagsubok. So bawat isa po yung nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay natin. Our life is filled with trials and testing, challenges, na yan ang warning at yan ang sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, na yan po ay mararanasan ng bawat mananampalataya. Kaya nga ho, expect natin yung mga bagay na huwag na tayong manibago, huwag tayong ma-surprise sa mga bagay na yan. Number 3, sabi ko sa it is strengthened our faith. Number 4, challenge and testings and trials is the mark of being a true believer of Jesus Christ. So yan po ang aking una at number 4 sa karugtong ng ating mensahe. So number 1, sabi ko nga for this morning is, alam niyo po na ang trials, ang mga pagsubok sa buhay, mga testing, challenges sa buhay natin, is a mark of being a believer. Once you are a believer of our Lord and Savior Jesus Christ, ay talagang makakaranas talaga tayo sa buhay natin. Uulitin ko po sa inyo, hindi tayo accepted sa buhay natin bilang isang Kristo. Sapagkat yan ay marka na tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. That reminds me to the words of the Apostle Paul. If we're going to open our Bible to 2 Timothy chapter 3, verse number 12.
2 Timothy chapter 3, in verse number 12, and we can see here, brethren, the reminders of the Apostle Paul, mga kapatid, kay Timothy, when the Apostle Paul spoke to Timothy, ay makikita natin dito, mga kapatid, yung kanyang mga sinabi na hamon at paalala kay Timoteo. 2 Timothy chapter 3, verse number 12. Are you there? Amen? Ang sabi po ng Bible, kung magbabalikan, let's begin reading from verse number 10 para makita natin dito. Of course, alam natin that yung 2 Timothy chapter number 3, that is the characteristics of the last days. Nasabi na nila, in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, disobedient to parents, unthankful and holy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good traitors, heavy, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. So pinakita dito, mga kapatid, yung characteristics ng last days. So when the Apostle Paul ay tinuruan niya si Timothy at sinabi na sinulat niya mga bagay na ito, ito yung characteristics, Timothy, ng last days. Pinakita niya yung kasalanan ng mga huling araw. But then the challenge dito ay makikita natin dito, ang sabi po ng Bible dito sa verse number 10. What a wonderful blessing na ipinakita ni Paul, nang sabi po ng Bible dito, but thou hast fully known my doctrine. Here is the Apostle Paul reminding the young Timothy na sabi nila, yes, we are already in the last days, but then sabi po ng Bible dito, the challenge is, thou hast fully known my doctrine. Manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Lystra, and one persecution I endured, but out of them the Lord delivered me. So nakita natin dito, mga kapatid, pinaunawa ni Paul kay Timothy na siya nakaranas sa mga matinding pagsubok sa buhay, but then ipinakita din dito, mga kapatid, ang sabi ko na Biblia, out of them the Lord delivered me. Sa lahat ng mga hamon na naranasan ni Paul, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga testing, mga kapatid, na naranasan at itinadanas sa kanya at kanyang mga naranasan, ganun naman. Ang sabi mo ng Biblia, but out of them the Lord delivered me. It is the Lord who delivered the Apostle Paul sa lahat ng mga challenge na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Kaya ito pinili ng kapatid, kung tayo man din ay nakakaranas ng mga persecution, wala tayong ibang aasahan at walang titignan maliban lamang sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang mayroong kayanan na magbigay sa atin ng kalakasan at anuman na bagay na pwedeng ikalakasan ay sa biyaya ng Panginoon ay ating magkakalimayan. Ang sabi ng Bible, the Lord delivered me. What a confidence sa ating buhay ngayon bilang isang Kristiyano na mayroon po tayong Panginoon na pinapanampalatayanan. Kaya napakahalaga na mahanong tayo, na patuloy tayong maging pagtiwala sa ating Panginoon. Hindi sinabi ni Paul yung kanyang katalinuhan, no, it's not, masabi ng Biblia, out of them, the Lord delivered me. Kaya nga sa verse 1, ito yung sinabi ng, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. If you will going to live, meaning to say, here is the Apostle Paul encouraging and giving the instruction to young Timothy na sabi nila, and all, natapos na si Paul at yung sabi ng all that will live godly. Ito yung mga susunod na mga Kristiyano. All that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Yung mga mamumuhay na makadiyos at para sa Panginoong Jesucristo ay makakaranas ng pag-uusig. Kaya huwag kayong magtaka. Sapagkat pag nabuhay ka para kay Kristo, makakaranas ka ng pag-uusig. Kaya nga mga kapatid, baka pa, pastor, bakit ako hindi pa nakakaranas ng pag-uusig? Baka hindi ka pa namuhay para kay Kristo. Amen? Kaya huwag kang magpasalamat na hindi ka nakakaranas ng pag-uusig.
Sapagkat sabi ng Biblia, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Lahat ng mga namumuhay para kay Kristo ay makakaranas ng pag-uusig. Kaya mga kapatid, isang marka ang pag-uusig, ang trials at testing ay isang marka na ikaw ay nakasunod ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, huwag kayo magtaka kung nakakaranas kayo ng pag-uusig. Kung nakakaranas ka ng persecution. Di ba sabi ko nga sa inyo maraming beses, naalala nyo yung mga barkada ninyo? Yung ating mga barkada dati, tuwan-tuwa sila sa atin. Bakit? Kasama natin sila sa inuman, kasama mo sa handaan, kasama mo sila sa mga gawain na makamundo. Pero nung yaw ay naligtas, dahan-dahan, nagbabago ka na ngayon ng bihis. Natututo ka na ngayon na mag-stand. Supposed to be, pag-araw ng linggo, ikaw ay nasa beach. Ikaw ay nasa galaan, nasa pasyalan, and now, you have to stand. Nasasabihin mo, I'm sorry, hindi ako pwede ng linggo is because I need to be in the church. Why is that? Ako ay Kristiyano, ako ay anak ng Diyos, pero ang ginagawa na sa simbahan? Ha? Talaga? Banal-banal ka na ngayon? Sasabihin sa'yo, baka naman, lumampas ka na niya ng langit. Bakit? Nandito ka na ng morning, nandito pupunta ka na ng simbahan ng afternoon. Oh, banal! Baka lalagpas ka na niya sa langit. Well, kaya sasabihin ko sa inyo, maririnig niyo yan. Ano nga, sige, magsama ka na lang ng pastor ninyo. Sige, sama na lang kayo. Mag-full time ka na kaya. Mag-full time ka na kaya. Pero nagsimba ka lang ng umaga, tapos bumalik ka lang ng hapon, sasabihin, mag-full time ka na kaya. Grabe, no? Kaya nga mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin yan. Kaya nga, challenges, trials, and testing is a mark of being a believer. It's a mark of being a child of God. When you stand on something, brethren, kaya nga po sabi po ng Biblia, all that will live godly will suffer persecutions. Kaya mahalaga na kapatid, kailangan mong manindigan. Kaya marami mga persecution, kakantsawan ka. Brother, attorney, kung ano sasabihin sa'yo. Bit-bit mo lang yung Bible mo, kakantsawan ka nila. But anyways, pabayaan lang natin sila. Just ignore them. Kasi pag pinatulan mo sila, sigurado mag-aaway kayo. Ikaw ng awitin, huwag mong pansinin ang naninira sa iyo, pagkat alam mo lang ang tamang ginagawa mo. No see, balasi. Sino ba sila? Yung pala yung lyrics doon. Kaya kayo mga kapatid, hindi nyo alam yun kasi mga panahon nila mga siguro yun. This one. Kaya nga po, dadating ang pagkakataon yan sa buhay natin, pero ulitin ko po, challenges and trials and testings is a mark of being a believer of our Lord and Savior Jesus Christ. Because if you live godly in Christ Jesus, you will suffer persecution. You will suffer trials. Kaya mga kapatid, hindi na bago yan sa atin. Kaya sometimes, sabi ko nga sa inyo, even ang ating mga pamilya na hindi nakakaunawa pa ng salita ng Diyos ay unang-una makakalaban natin. So nakita niyo po yung sinasabi ng mga kabataan, lalo na nalaman dyan sa simbahan. Ano bang ginagawa niyo dyan? Lalo-lalo na po ngayon. Marami pang mga naglabas. Baka naman yung pinupuntahan mo, kulto na din yan. Diba? Sapagkat ngayon, marami ng mga naglabas ng mga kulto, mga kapatid. Pero alam niyo, salamat po sa dito sa simbahan, ay lang meron po tayo Bible, sapagkat mahalaga na naiintindihan natin na ating ginagawa ay based on the Word of God. Ang ating paniniwala. Bakit tayo naniniwala sa Panginoong Jesucristo? Bakit? Yan ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na unawaan natin na ikaw ay kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Bakit? Yan ang pundasyon ng buhay mo bilang isang Kristiyan. Challenges is a mark of being a believer of our Lord and Savior Jesus
sa Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao hindi makakaintindi sa iyo. Pero salamat po sa Kanya, keep on going. Kaya matututo ka ngayon na magtiis, magtiyaga, manalangin at ipanalangin yung mga tao na maunawaan nila tayo. Ipanalangin sila na sa isang araw, kumilala din sila sa Panginoon. Hindi panalangin, mamatay na sila. No, it's not. Ipanalangin natin sa ibigin ng malawak na patunawan ng Diyos. And one day, sila rin ay makakakilala sa Panginoong Jesucristo. So if you're going to check, let's read yung tinatawag na fruit of the Spirit. Okay? Tingnan natin po sa book of Galatians at doon nakikita natin yung fruit of the Spirit. Sigurado nyo iba sa inyo, memorize nyo na po yung fruit of the Spirit. Galatians chapter number 5 at makikita natin dyan yung fruit of the Spirit. At kung ano po yung naroon na mahalagang bagay na makikita natin bilang isang Kristiyano, if you have already saved and you have the fruit of the Spirit in you, makikita natin dito, ang sabi rin ng Galatians chapter 5, verse number, Ephesians, ano ba sinabi ko mga kapatid? Okay. Galatians chapter number 5. At makikita natin dyan sa verse number 22. Galatians chapter 5, of course, alam natin na yung verse number 19 to verse 21, that is the works of the flesh. And in verse number 20, but the fruit of the Spirit. Kaya nga hindi siya fruits, kundi fruit package ito mga kapatid. But the fruit of the Spirit is love, joy. Gusto natin yung love, gusto natin yung joy, gusto natin yung peace. But nakakadala niyo din po ba na nakalagay, nakasama dyan tinatawag na long suffering. Long suffering, mean to say, merong tinatawag na suffering. Kaya bibigyan kayo ng Panginoon ng long suffering. At ang sabi po ng Bible dyan, of course, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Kaya nga, nandiyo po mga kapatid, sa pamamagitan ng mga trials, mararanasan mo at masusubukan dito yung fruit of the Spirit. Sa panahon ng trials and testing, dalawang bagay ang matututunan natin dito. Long suffering and temperance. Amen? Kaya nga pag sinusubok yung pananampalataya mo, kailangan mo talaga ng fruit of the Spirit at i-apply mo yung tinatawag na temperance. I-apply mo yung long suffering. And that is the fruit of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, I believe na ikaw ay masusurvive sa tulong at awa ng Diyos. Bakit? That is the fruit of the Holy Spirit of God. Na bibigyan ka ng Panginoon ng long suffering. Bibigyan ka ng temperance. Sometimes parang gusto mo lang pakipag-away na rin sa panahon na ikaw ay inaaway. Di po ba? Pero mga kapatid, natututo tayo ng long suffering. Natututo ka ng temperance. Natututo ka na, patience talaga dito ang kailangan natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagka patience ang pinag-uusapan, tiis. Matututo kang magtiis, titiisin mo yung mga bagay nito. Sometimes, parang hindi mo na kaya. Parang hindi mo na kaya magtiis. Pero kinakailangan titiisin mo. Ano bang kalagayan na mayroon ka sapagkat naiintindihan natin na ito ay hamon na dumadating sa buhay natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, please open your Bible to 1 Thessalonians. Ano yung commendation ni Paul sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica? Ano ang sinabi niya sa mga Kristiyano? At ito ang napaganda mga kapatid. At sana, yan din ang maranasan natin. 1 Thessalonians chapter number 1. And we can see here, brethren, the Apostle Paul, when he wrote the letter of 1 Thessalonians sa mga taga-Thessalonica. Ang sabi ng Biblia, 1 Thessalonians chapter 4, verse number 5. Knowing, brethren, sabi niya,
Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in the word only, but also in the power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men ye were among you for your sake. So makita natin dito dyan, in verse number 7, so that we're examples to all that believe in Macedonia and Achaia. So nakita niyo po dito mga kapatid, nag-comment si Apostle Paul para sa mga Kristiyano doon, na sabi niya, so that you were examples, all the believers in Macedonia and Achaia. Bakit? Dahilan sa kanilang katangian na sila po ay naging mabuting halimbawa para sa mga mananampalataya. Another thing in 2 Thessalonians. Another 2 Thessalonians, same chapter. At makikita natin dyan mga kapatid, sa verse number 3, chapter number 1, ano pong sabi po ng Bible dyan? Sa verse number 3, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meant, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every of you all toward each other abounded. So bakit na natin dito mga kapatid? Si Apostol Pablo, kinument na yung mga Kristiyano, at ang sabi po ng Biblia, I am bound to thank God for you always, because your faith groweth. Brethren, hindi ba alam mo yung pananampalataya natin, at hindi mo masabi malago ka ng atin na dumaan ka sa mga challenges sa buhay natin? Kaya kung may mga Kristiyano malago ngayong umaga, ay mga Kristiyano na nakaranas ng challenge sa kanilang buhay, but then sila yung nag-grow sa kanilang pananampalataya na overcome nila yung mga challenges sa tulong at awa ng ating Panginoon. Kaya sa panahon mga kapatid na sinusubok ang iyong pananampalataya, you need to grow. Diyan yung panahon na lalago ka, sa panahon, sabi ko nga po sa inyo, sa panahon na masagana po tayo, masagana as far as material things is concerned, okay tayo. Pero, what if dumating sa iyo yung panahon na hindi na masagana? Matututo kang magtiis. Matututo ka na maglakad, lumuhod, umiyak, at magmakaawa sa Panginoon. Are you listening, amen? Lahat na nalapitan mo, pero parang walang pag-asa. Pero ang Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng wisdom. Paano ka ngayon mag-survive? Paano ka ngayon magpapatuloy? Binibigyan ka ng Panginoon ng kaalaman. Dato, ito titipirin natin to. Ito kinakailangan ikat natin ito. Kaya nasabi ko nga sa inyo, pag kayo po ay nagbabudget, naiintindihan niyo po kung anong sinasabi ko. Kaya sabi ko nga po dito po sa simbahan po natin, maganda na meron po tayong air-conditioned auditorium. Kaya pag nag-uusap-usap kami ng mga kakapwa ko, pastor, minsan nagkakaroon ng kantsawan, but then, sabihin nila. At yung iba nagmamalaki sa mga air-conditioned auditorium, wala naman pong masama doon, pero napakahalaga naman tindahan mo na sa panahon ng bayaran ay mahirap din. Pero, kinakailangan matuto po tayo. Patuloy magtiwala po sa Panginoon at patuloy sustain ng Panginoon yung pangangailangan natin. Sabi ko may mga pagkakataon na gabi, kinakailangan umikot. Habang natutulog na yung mga kasama ko, iikutan ko yung mga facilities ng simbahan, titignan kung mayroon pang nakabukas na mga ilaw na hindi naman dapat kailangan. At titignan kung nasa maayos ba na kalagayan. Luluhod ka sa Panginoon, makikiusap ng Panginoon na patuloy mag-provide ng pangangailangan ng church. Ganun din po sa inyong pong mga tahanan. Ilan sa mga magulang, iniisip ninyo yung pang-aaral ng inyong pong mga anak, paano kayo mag-survive? Yung kakainin ninyo, yung mga bata, wala silang pakialam, ganun lang sila ng ganun.
Ma, pahingi ng baon ko. Maalis na ako, baon ko, yung load ko. Akin na. Mommy, Daddy, may allowance please. At least may please naman. Pero, hindi nyo alam saan nanggaling. Biyaya lamang ng Panginoon. Kaya matututok talaga na mag-budget na mahalaga, even yung malunggay ng kapitbahay mahalaga. Even yung papaya ng kapitbahay mahalaga. Diptinin naman natin yun. Kaya ang mahalaga na sabi kanila na di may tugtog-tugtog mo din tayo iigit para mayroong pakuluan. Meron pa rin mga bata, wala lang silang pakialam sa gano'n. Tapos sasabihin na nilutuan mo na sila ng gulay, naghanap mo na kung saan ginamit mo na yung pamamaraan na mayroon ka, tapos pag nilutuan mo, tapos kakainin mo anak mo, ano ba naman may gulay? Kakalungkot na. But anyways, hindi kasi rin naiintindihan. But then, umiiral yung long suffering mo. Hindi nila lang na naghanap-hanap ka ng mga barya. Hindi nila naghanap-hanap ka ng paraan para lamang mag-survive. Pero doon mo na napapatunayan na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Number 3 o number 2 for this morning. Not only challenges and testing, trials is the mark of being a believer of Jesus Christ. Number 2, trials and testings that comes along the way has a reward in heaven. Put it in your mind na meron pong reward yan sa langit. Let's open our Bibles to Matthew chapter number 5, and we can see here the teaching of our Lord Jesus Christ when He spoke to His disciples at the Sermon on the Mount. Alam niyo yung Matthew chapter number 5, chapter number 6, chapter number 7, ayan po yung series of lesson, series of preaching ng ating Panginoong Jesucristo, yung sermon niya sa Mount para sa mga mananampalataya. Na ito dapat yung attitude ng mga nasa kingdom ng ating Panginoon. In Matthew chapter number 5, in verse 11, in verse 12, ang sabi ng Biblia, "Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you." Alam mo kung sabi mo ng Panginoon dito mga kapatid? Mapalad ang mga nilalait, ang mga inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang mga kasinungalingan nang dahil sa akin, sabi ng ating Panginoon, magsaya ka, maggalak ka, for great is your reward in heaven. Kaya mga kapatid, pag dumating persecution, testings, o namang bagay na dumating sa atin mga kapatid, inusig ka, pinagsalita ka ng hindi maganda, sige lang. Sa panasabi po ng Bible, great is your reward in heaven. That's the promise of God. Kaya mga kapatid, napakahalaga na manindigan tayo, magpatuloy lamang tayo sa panahon na minsan may magsasaka na hindi maganda laban sa atin. Sabi nga ni Pastor Ed, kapag ka pinagsasalitan ka ng masama, kung totoo, isettle mo. Pero pag hindi totoo, i-ignore mo. Amen? Kung totoo yung mga sinasabi nila sa atin, isettle natin. Pero pag hindi yan totoo, pabayaan mo lang sila magulok yung kanilang mga bibig sa kasasalita ng hindi maganda. Di ba? Kaya alam niyo po, napakahalaga na maintindihan natin. Maraming mga magmamarites dyan. Maraming mga magchichismis dyan. At maraming din mga pumapatol ng chismis. Imbis na manalangin, mas gusto yung magchismis. Kaya kung totoo yan, isettle natin yan. Pero pag hindi totoo yan, pabayaan lamang natin.
Kaya naalala ko po, sabi nga nila ang mga nasa ministry na nauna na, die, you need to die to criticism. Amen? Pag tayo po nasa ministry, mamatay tayo sa criticism. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag natin pansinin yung criticism. And even, mga kapatid, pag ikaw din ay Kristiyano, patay na din tayo sa praise. Kaya alam niyo po, sinabi ko nga po kagabi sa kagabi sa mga choir members and even yung mga nandito na mga musicians, sapagkat sila yung lagi nandito pag Sunday, pag nag-practice sila. At nag-meeting kami before the prayer, ay meron kaming meeting. At sinasabi ko sa kanila, kinakailangan manatili ang inyong magandang spirit sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, pansinin ninyo nung bago kayo, madali kayong turuan, madali kayong sumunod. Pero dumadating yung panahon, nagbabago kayo. Dumadating yung panahon, pag napagkatiwalaan kayo, lumalaki na yung ulo ninyo. Lumalaki na yung tenga ninyo. Pag lumaki yung tenga ninyo, parang kayong kuneho. Amen? Pag lumaki na yung ulo mo, parang ka ng mongoloy. Nung una, madaling turuan. Nung una, madaling. Wala pang alam sa ministry. Yes ma'am, yes ma'am, yes sir, puro lang yes sir. Pero nung marunong na, abay pili niya, mas magaling mas magaling pa siya dun sa mga nagturo sa kanila. Mas magaling pa sila sa pastor nila. Ayaw na mapagalitan. Kaya mga kapatid, sabi ko sa kanila, panatilihin natin magandang spirit. Sapagkat, yan ang napagandang tataglayin natin. Matuto tayo. Kaya sabi ko nga, anumang ministry mayroon tayo dito, pribileyo natin yan, biyaya ng Panginoon, pinagkakatiwalaan tayo sa ministry. Kaya huwag mong ipagmamalaki kung anong natutunan mo. Sapagkat sabi ko sa kanila, kahit wala tayo sa ministry, ang ministry ng Panginoon tuloy-tuloy. Kaya pribileyo lang natin. Kaya let's have the right spirit lagi. Natuto lang kumanta, natuto lang na gamitin ng Panginoon sa ministry, iba na. Kaya lalo sabi ko nga po sa observasyon ko for 27 years sa ministry, yung mga magagaling, nawala na po sila. Maraming mga magagaling, pero kapatid, walang kwentang ating galing kung ang puso natin ay hindi tama sa Panginoon. Amen? Magaling ka kumanta, pero pag pinagsabihan ka negatibo ka naman. Kaya pinakamaganda, matuto tayong sumunod at magkatay ng tamang spirit. Let's have always the right spirit. Sa pagkatanda natin, kung ikaw man mayroong ministry, may naglagay sa iyo dyan. At bago kayo nilagay dyan, ipinanalangin ka dyan. Kaya sabi ko, ang panalangin ko lagi, Panginoon, magdagdag ko kayo ng mga ushers. Magdagdag ko kayo ng mga Sunday school teachers. Magdagdag ko kayo ng mga choir members, ng mga musicians. I ask the Lord na may mga tao na ma-develop ang kanilang puso. At salamat, may mga tumutugon. But ang problema, kinakailangan maging maingat po tayo sa pagkat mga kapatid. Minsan, nakakalimutan natin na ating ginagawa ay gawain ng Panginoon. Wala po tayo sa show. Sabi ko sa mga members, wala tayo sa show, kundi tayo ay nasa ministry. At biyaya lamang ng Panginoon. Pansinin mo, wala naman tayong kalam-alam sa ministry. Maging po ako, wala akong kalam-alam sa ministry. Pero salamat po sa Panginoon. Merong pastor na nag-pray sa akin. Merong pastor na nagturo sa akin. Merong pastor na nagkabay at pinus ka. Sabi niya ni pastor sa akin, kung paniwala mo hindi mo kayang gawin, ang paniwala ko sa iyo, kaya mong gawin. Ganun ang motivate ang ating pastor. Kaya sino man dito sasabihin ninyo, hindi nyo kayang gawin, ang tingin ko rin sa inyo, kaya yung gawin yan. You can do the ushering ministry, you can do the security ministry, pwede kang kaya mo mag-MC, kaya mo mag-solid, and you can preach by the grace of God sa lahat ng mga men. If you have only the humble heart and listen to the word of God and study the word of God and learn the word of God, one day God will going to use you. Sino man po tayo, lahat po tayo, even mga kapatid, yung sasabihin ng mga mundang mundo na wala ng pag-asa, but when you come to this church, mga kapatid, by the power of God, pwede ang gamitin ng Panginoon. Kahit sabihin nila, uneducated pa yan, o
nagtatrabaho ka sa ministry, wala kang pwedeng pagmalaki sapagkat naglingkod ka sa Panginoon. Lagi ko nga po sinasabi dito, hindi po kayo naglilingkod sa akin. Lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos. Pag kayo po ay nagbigay ng inyong tithes and offering, hindi kayo nagbibigay sa akin. Although sometimes, personal na inaabot niyo sa akin. Pero ganun pa man, tinatanggap ko po yan, inilalagay ko yan sa record natin, at yan ay ibinigay po ninyo sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, i-glorify natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan. Sapagkat the Lord gets glory to the church and not to the individual. And you need to be thankful to God na meron kang pagkakataon na maging bahagi sa gawain ng Diyos. Kaya salamat na may pribilehyo po tayo ngayon. Magdiriwang tayo ng ating anniversary. At salamat po sa Panginoon. Naniniwala ko ng Panginoon. Meron ulit idadagdag at ang mahahamon ng mga tao. At salamat sa Panginoon na may pagkakataon na mag-host ng Old-Fashioned Baptist Revival na patuloy na mahamon ng mga Kristiyano at patuloy tayo magsama-sama na gamitin ng Panginoon for His own glory. Amen? Kaya kayong mga yabiro, kayo man ay pinapagalitan ko sapagkat may mga bagay na nakikita ko sa inyo na kinakailangang abasin upang magpatuloy kayo at gamitin kayo ng Panginoon mightily. Sabi ko mas rin napakarami ng mga lugar na nangangailangan ng mga gawa ng Panginoon. And one day, as the church, mga kapatid, i-responsibility natin na mag-send out ng mga missionaries. And that's why, bakit kinakailangan pagtibayan natin, mga kapatid, yung ating mission giving so that one day we will go to support missionaries. Amen? Kaya matutunan ng mga Kristiyano ang magbigay ng hindi lang ng kanilang tithes, ng kanilang offering, but most of all, even the faith promise offering that is our mission giving so that yan ang isusupport po natin sa mga missionaries. At sabi ko nga sa inyo bilang inyong pastor, saan man ako mapadbad, bilang inyong representative, bilang inyong pastor, I take the opportunity to be a blessing. Hindi lang na nag-impress ako sa mga conferences, even in a small way, from our church, ay magiging blessing po tayo every time na pumunta ko sa mga conferences. Yan ang kailangan natin, ilagay natin yan sa ating kaisipan. Wala nang pinakamagal tayo nagiging pagpapali. And by the way, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang ang material na bagay. Sometimes tinitignan lang natin. Lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid, hindi garantiya na meron po tayong pera ay okay na yung buhay natin. Sapagkat napakarami ting kilala at nakikilala. Meron po silang pera. Kaya nakakalungkot po yung buhay nila. Pero maraming mga tao, wala man silang pera. Pero masaya ang buhay nila. Bakit? Meron pong pagkakontento. Masaya na tayo sa turong pantisan. Kung may pansit, lalo na. Masaya na tayo sa kapi-kapi. Amen? Eh kasi marami man tayo pera, mamaya gabi, kunin na tayo ng Panginoon. Wala na. Sino makikinabang? Sabi ng Luke chapter 12, sino makikinabang ng iyong napunta? Number 3, the last. Trial is the way to spiritual growth. Not only that, there is a reward in heaven, those who experience trials, but also trial is the way to spiritual growth. You know, when God brought us into a certain place or certain circumstances, pamamaraan natin siya para tayo po ay lumago. Pamamaraan ng Panginoon yan para tayo po lumago. Sino po sa inyo nakaranas ng pinaka-close na relationship sa Panginoon? Kailan? Doon kayo ay mayroong problema. Naranasan mong umiyak sa Panginoon, naranasan mong lumuhod sa Panginoon, makiusap. Honestly, pansinin po ninyo, marami pong mga Christian na naging prayer po noong panahon ng pandemic. Pero ang problema, medyo nag-open na naman po ulit, nakakalabas na naman po tayo,
Pero nakalimutan na ng iba yung manalangin. Pero salamat po yung programa natin. Panahon ng lockdown, yung ating prayer time, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. I just want to grab this opportunity to thank the Lord for those who do your prayer devotion online and offline. Just keep it up. Pagpatuloy naman po natin sa pagdating ng programa ng ating pong simbahan. Trial is the key to spiritual growth. In Romans chapter number 5, you can see here, before I close this message this morning, makita natin dito sa pangaral ni Apostol Pablo sa Romans chapter number 5, verses 3 and 4, ay makikita natin yung mga pangyayari na napagandang bagay, yung persecutions and trials na nararanasan sapagkat ito po yung napakagandang bagay sa buhay ng mga Kristiyano. Romans chapter number 5, kung natin yung Bible niyo, gising na po kayo at matatapos na po ako. Narinig na po ba kayo? Amen? Eh, mahalaga na ngayon po tayo Bible. Romans chapter number 5, verse number 3, the Bible says, "And not only so, but we glory in tribulations, also knowing that tribulation worketh patience. And patience experience, and experience hope." So here's the Apostle Paul. Sa chapter number 5, ipinaunawa niya, sabi namin na being justified by faith, we have peace with God through Jesus Christ. By whom also we have access by faith into His grace, into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation. So nakita natin, work it, and also knowing that tribulation worketh patience. Kaya sabi ko sa inyo, pag sinusubok ng Panginoon yung ating pananampalataya, worketh patience. And patience, experience hope. Kaya nga nakita niyo po, anong ibig sabihin nito? Paliwanag ko, tapos na po ako. Kapag ka ito yung mga bagay na na-experience mo, mga kapatid, nakita mo, napatunayan mo ang Panginoon, yan po yung pag-asa natin. Ibig sabihin, kapag tayo po ay isang mananampalataya, marami ka mga na-experience, mga kapatid, nakikita mo, nagkakaroon ka ng pag-asa talaga at napapatunayan na totoo ang Panginoon. Bakit? Na-experience mo. At yun yung pag-asa mo. Bakit? Ang Panginoon naranasan mo sa buhay mo. Kaya kung meron bang mga Kristiyano ay nag-grow, ito yung mga naka-experience niya ng kabutihan at biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya pag nagsalita ka, mga kapatid, totoo ito. Bakit? Naranasan ko yun. Okay, na niyo po naranasan din yung pandemic. Lahat tayo nag-survive sa biyaya ng Panginoon. Nakita niyo po mga kapatid, kung kailan pandemic, pero dumudumo ng katunayan. Kaya nga po mga kapatid, sino nakakaalam ng mga bagay na yun? Wala. Pero naranasan mo ang Panginoon. Kaya nga experience. Kaya nga minsan nag-share tayo na experience natin. At yung experience lang, marami kayong experience na naranasan. Kaya nag-share tayo na experience natin. At yung experience natin, yun yung ating pag-asa. Bakit? Pag-asa na gagabayan tayo ng Panginoon. Bakit? Nararanasan natin na totoo ang Panginoon sa buhay natin. Kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, hindi lang tayo niniwala sa Diyos, kundi nararanasan mo mismo ang Panginoon sa buhay mo. Kita mo talaga paano magtrabaho ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ko, pwede ko kayang baguhin yung buhay ko. Hindi nyo kayang baguhin yung buhay nyo. Pero nakita mo paano ka binago ng Panginoon. Dati masamang pag-uugali natin, pero dahan-dahan inaayos na. Hindi tayo perfecto, pero dahan-dahan binabago ng Panginoon yung buhay. At hanggang ngayon, we are still under construction. Hanggang ngayon,
We are as under construction. Kinukonstruct ng Panginoon yung ating magiging makasarili. Kaya mga kapatid, pag dumang ka ng trial, pag napatunayan mo talaga kung wala pala talaga kwenta itong mga bagay na meron ako. Meron ko kung kausap nung last time, kung magtitiwala sa kanyang training sa magiging sundalo, pwede rin sa magiging kampante, bakit naranasan na yung training eh. Pero mga kapatid, nung dumating sa kanyang problema, wala nang kakayanan yung kanyang training para masolusyonan ang kanyang problema. Wala na. Hands up talaga siya, hindi na uubra. Pero salamat sa Panginoon, doon dyan lagi. Kung magtiwala ka sa Panginoon, ibibigay mo sa Panginoon, mararanasan mo yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Ilan sa mga tao dito, kaya sabi tayo kayo mga kabataan, minsan nagmamalang kayo na anong meron kayo. Pero kapag ka, ano bang meron ka, isang pitik lang sa iyo ng Panginoon, wala yan. At pag natutunan mo talaga na magtiwala ka sa Panginoon, at yun ang pinakamaganda, yun ang pinaka-the best. Trial is the key to spiritual growth. At kung mayroon mga masayang Kristiyano, yung Kristiyano na lumalago sa kanyang pananampalataya. I heard there something this morning. Sana nakatulog po sa inyo. Pag dumating man na tayo po ay daanan ng mga hamon sa buhay, at least mapapatunayan natin yung paglago mo bilang isang Kristiyano. Ulitin ko po, yung panahon po natin, hindi sa lahat ng panahon maayos. Hindi sa lahat ng panahon masagana. Hindi sa lahat ng panahon ay okay yung ating pangangatawan. But, pag dumating ba yung karamdaman mo, magpapatuloy na pa rin pa sa Panginoon. O sasabihin mo kung kailan naman naglilingkod na ako sa Panginoon, saka pa ako bibigyan ng karamdaman. Kaya ko naman sa Panginoon. Yan ang masaklap. Kaya lahat tayo pwedeng makaranas. Pero ang tanong dito is, kapag sinusubok yung ating pananampalataya, will you keep on trusting the Lord? Patuloy mo pagkakatiwalaan. Pag nagutom ka, at nakaranas ka ng gutom, mananatili kayo magtitiwala sa Panginoon. You still trust the Lord? Pag ikaw ay nagkasakit, pag ikaw ay nawalan na ng trabaho, will you trust the Lord? Pag mayroon kang business, pag sumasagana yung business mo, nasubukan mo yung pagpapahala ng Diyos, ba't dati yung pagkakataon, medyo magkakaroon ng pagbabago? But will you trust the Lord? Will you still read your Bible? Will you still pray and ask the Lord for wisdom? Kaya sabi ko kasi napakaganda yung tayo patuloy nagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Paggising mo ng umaga, salamat Panginoon, meron akong kalakasan. Alam niyo, magabi ako nakatulog, bubong wala nang lumalabas. At hanggang sa, pumunta na ako sa office, mula pa kahapon, pero kinakailangan ko pa rin lumabas at may mga gagawin. At sabi ko kanina bago po mag-preach, nag-take pa ako ng drugs. Talaga sabi ko, ang hirap pa. Sabi ko, binigyan nga ng gamot dyan. At least, bago ko mag-preach, kumatok sa office, dumating ko na pinili ko. Tumungga uli ako. Ay, parang wala na akong sakit. Amen. Kaya, mga kapatid, sabi ko habang nag-sister din kanina, naging pa rin ang Panginoon. Bigyan ako ng lakas. I hope you learned something this morning. Kapag dumating sa atin ang trial, mga kapatid, yan ang paraan ng Diyos para ikaw ay lumago. Tumayo po tayong lahat. Nakila namin Diyos. After my part,